Nakatanggap ng admission notice ang mahigit 18,000 aplikanteng nag-exam sa University of the Philippines College Admission Test o UPCAT ngayong taon, kung saan naiulat na 57.1% ay mga passer mula sa pampublikong paaralan. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Hindi lamang mas marami ang nakapasa sa University of the Philippines College Admission Test o UPCAT ngayong taon. Mas marami rin ang mga mag-aaral na nagmumula sa mga pampublikong paaralan at mga komunidad na dati hindi gaanong naaabot ng pamantasan. Umaabot sa 18,350 mga aplikante ang nakatanggap ng admission notice mula sa kabuuang 147,437 na nag-exam. Umakyat naman sa 57.1% ang mga qualifier mula sa mga public school. Ayon kay UP President Angelo Jimenez, bunga ito ng mas malawak na pag-abot, pati na rin ang pagdagdag ng mga testing center sa mga malalayong lugar. What we're trying to do is pick from the other privilege of our society and prepare them for better life. Ang tingin namin dito, this is anti-poverty, no? Alleviation. This is poverty alleviation in the most effective way. Isa sa mga halimbawa nito ang pagtaas ng mga qualifier sa Marawi City matapos magkaroon doon ng bagong testing center. Git ng UP, pinapatunay nito na marami pang talento sa mga underserved areas. Target ng pamantasan, umabot sa 60-40 ang ratio na pabor sa mga nagmumula sa mga pampublikong paaralan. Kasi ako naniniwala ako na mas marami pa diyang qualified na kailangan nating makuha. Sayang naman, no? So 60-40 for me is an objective, but considering the amazing success of the program, I wish it could exceed 60. No, but again, we don't want to discriminate against anyone. Ayon sa datos ng UPCAT 2025, 21.45% ng mga nakapasa at tumuloy sa pag-enroll sa pamantasan ay nagmumula sa mga pamilyang may taunang kita na 200,000 piso pababa. Binigyang diin ng UP na hangarin nilang matiyak na hindi mapilitang bumitaw ang isang kwalipikadong estudyante dahil lang sa kakulangan sa pera. Samantala, sa patuloy na pag-usbong ng paggamit ng artificial intelligence ng mga kabataan ngayon, sinabi ni Jimenez na i-integrate ito ng universidad. We welcome AI as a positive tool, but we are trying to come out with a policy to make sure that it can assist learning. It can assist learning, no? And so hindi yung relying on it and let it decide for you. You master AI and make it serve you. Dagdag ni Jimenez, dapat nakabatay ang paggamit ng AI sa transparency, accountability, at ethical use. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.